Amen. Salamat po sa Panginoon. Isa pa po pala ng po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Sa pangako na lang talagang maramdaman na po natin ang pangako ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Nandako po tayo sa pagbibigay. Na kung saan sa pagbibigay, alam niyo po ito ay pinakamahalaga din sa ating pagsamba. Na kung wala pong pagbibigay, kulang ang pagsamba natin. Di ba po? Kulang ang pagtapat natin sa Panginoon. Kaya kailangan lamang po natin ay lagi pong magtapat sa ating Panginoon. Kaya yun, dala ko po tayo sa ating pagbibigay na sa ating mga buhay, di ba po, kung noon, pinahalagahan ng mga Israelita noon ay ang paghandog ng mga hayop. Di ba po? Pero nung dumating ating Panginoon sa Kristo, inaalay niya po ang kanyang buhay para sa ating lahat. Na tayo man din po ay maging banal sa kanyang harapan. Diba po? Kaya yun, dala ko po tayo sa pagbibigay na kung saan ito man din po ay pinakamahalaga sa gawain na kailangan natin na malaman. Diba po? Kaya yun, dala ko po tayo sa Hebreo. Hebreo muna po tayo. Hebreo chapter 13 verse 5. Sabi na po dito, dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos na ang mga pang-alay, pati mga handog, ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana. Sabi na po dito, hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya, inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Ang Panginoon Jesucristo, yun po, siya po mismo, bilang ihandog ang kanyang katawan sa ating mga kasalanan. O di ba po, tinan mo nga po ang Panginoon Jesucristo talaga. Siya po ang nagbigay daan upang tayo po ay maligtas. Di ba po, na mismo katawan niya po ang inihandog para sa atin. Kaya, alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon ang ating Diyos na siya po ang nagbigay ng kaparaanan at binigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, upang tayo po ay maligtas. Di ba po? Kaya yun, alam niyo po, nung kinabasa ko ito, umiyak ako kasi ganun pala tayo, pamahal ng ating Panginoon. Kaya yun, sabi ko, napakabuti talaga ng Panginoon, kaya ang buhay natin kulang pa na ihandog sa ating Panginoon. Kaya alam niyo po, sa pagbibigay talagang bigayan po talaga ito ng tudo para tayo makita ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya. Yun po. Pangalawa po, makipagpasa din po tayo sa Deuteronomio. Sabi niya po dito. Sabi niya po dito sa 14 verse 22. Sabi niya po, kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani alak langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh pag siya'y inyong maparangalan. O diba po? Saan niya pinili upang handugan natin ating Panginoong Isus, Panginoong Diyos sa lugar na ito? Diba po? Na ito po yung pinili niya upang tayo ay patuloy na maghandog sa Kanya, tayo ay patuloy na magsamba sa Kanya, patuloy na magpuri sa Kanya, lahat na ng pagpupuri natin sa ating Panginoon at pagbibigay higit sa lahat, na makita niya po ang katapatan ng lahat para sa ating mga buhay. Diba po? Kaya alam niyo po, sa pagbibigay talagang bigayan. Bigayan, ano man po, meron sa atin na dumapo sa ating mga kamay, nilaan natin ang ikasampung bahagi. At yun po ang hinihiling natin, Panginoon, ang ikasampung bahagi lamang. Di ba po napakaliit? Napakaliit po na ikasampung bahagi kumpara sa 90. Di ba po, 10% ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Di ba 90 ang matitira sa atin kasi alam po ng Panginoon ang ating pangangailangan ay napakarami. Lahat ng pangangailangan natin ay nasa atin. Ngunit sa naiwan na 90, iingatan po ng Diyos para sa atin upang ito ay
makatugod sa ating mga pangangailangan. Di ba po? Kaya yun, 10% lamang po ang hiniling ng ating Panginoon. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na talagang napakabuti niya po sa ating mga buhay na siya po ang na po nagbibigay sa atin upang patuloy natin unawain ang pagbibigay kung paano natin mapupurihan at mapasalamat ang ating Panginoon. Kaya yun, nanako po tayo sa ating mga pastora. Sabi na po dito sa unang Timoteo 5:17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay, mamahala ay karapat-dapat. Karapat-dapat tumanggap ng paghala at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ngayon po, nalalaman po natin, ating mga pastora, talagang lahat po tayo, talagang inaabot niya po. Dahil siya po ang ating tagapanguna, tagapagturo na masigasig upang tayo man din po ay makarating sa harapan ng Panginoon. Di ba po? Kaya siya man din po ay lagi po natin pasalamatan ang buhay natin mga pastora. Kaya yun, salamat po sa ating sa buhay na ating mga pastora na tayo man din po ay sa pamamagitan niya po nakilala po natin ating mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pastora. Kaya po, alam niyo po, marapat lamang po siya na igalang. Hindi man din po siya tumatanggap ng kabayaran, pero alam niyo po, sabi nga po sa Galatia 6:6, na kung ano man po ang mayroon sa atin, ay patuloy po natin sa kabahaginan. Di ba po? Salita na po yun ng Panginoon. Sa Biblia na po ang sabi niya. Di ba po? Hindi po tayo. Kaya yun, sige po, patuloy po tayo magbigay sa ating Panginoon. Wala na po tayong oras. Kaya yun, meron po yan. Kaya sinupiring, lakit, maging sa salo-salo, maging sa mission. Ang mission na yan, alam niyo po, talagang nagagamit din po yan. Malaking bagay din po yan. Ang oras ng gagamitin po yan sa pamasahe, iba po, sa paghayo ng mga leaders, na mahayo, yan po ay makakatulong din po yan. Maging sa salo-salo, unang linggo, yan po ay makakatulong din po at makakatulong din po sa mga pangangailangan. Iba po, salamat, Panginoon. Okay na po ang lahat. Sige po, patuloy po natin. Mix din natin mga kamay. Sige sa Lord, Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord, ang mga banal patuloy po namin ito. Inilapit sa iyo. Ang mga pananalapin na ito is Jesus. Patuloy mo po ito ang mga panasuluhan na yung malakas na mapangyarihan. Ito, patuloy mo po ito i-multiply sa lahat ng mga pangangailangan ng aming panambahan. Lord Jesus, salamat po Diyos. Yes, Lord, ang mga panasuluhan mo po ng iyong malakas na mapangyarihan, ang mga humawag nito, upang hindi ko ito makita ng kaway sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng bigay. Isa, salamat po Diyos. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga buhay, kanilang mga